Good morning guys. Muli tayo magtatayo ng shoes. Tayo ay magkukwentuhan. Magkukwentuhan tayo sa ating habang tayo ay nagtatay ng sapatos guys. Tatayin ko po itong rubber shoes. Black na rubber shoes. Pag ganito Nike yan. Itutuloy natin yung ating pagtatahi. Siya nga pala guys, papasalamat kami sa mga ating mga idol na mga walang sawang sumusuporta sa ating video. Nananatili sila na ating follower. Habang tayo ay nagtatahi ng mga sapatos guys, marami tayong pag-uusapan, kwentuhan na lang tayo. Gusto naman nating mag-live pero hindi tayo makapag-live guys kasi dito sa shop wala pong internet, wala pong wifi, kaya nagre-record na lang tayo sa video tapos i-upload na lang natin. Mapapanood nyo rin to guys. Pag yawang Diyos nagkaroon tayo ng internet dito, kasi yung kunting kita natin sa kay Meta kulang pa pambayad sa internet kulang pa yung ating kita kay Meta, napakaliit. Sana mabigyan naman tayo ni Meta ng konting bonus o dagdag. Kung yan nga pala mga guys, pag-usapan natin yung tinatawag nilang Mama Meta, Lolo Meta. Ayaw din na ng lolo kasi yung lolo raw pastos daw sa Bisaya. Hindi naman ganun mga guys. Kaya tayo ay gumagamit ng lolo parang lolo natin, yung lola, lolo, ganun. Wala namang masamang layunin sa pagsasalita ng lolo. Kaya may mga content creator na nagsasabi na masama daw yung lolo sa Bisaya. Oo, masama. Kung ang layunin is ipinupukol ng pasama, yun ang masama. Nga pala mga guys, tayo ngayon napag-uusapan lang natin yung tungkol sa mga content creator. Yung pag-share po ng mga video po, ang totoo niyan, ang natutulungan po natin yan yung may-ari ng video natin sinishare. Kaya tayo minsan makikiusap tayo, naglalambing tayo dun sa mga content creator na mga nagpapalo sa atin, nagla-like sa atin, na paki-share. Pero hindi totoo guys na tayo kumikita dun na rin tayo. Ang benefits po nun yung may-ari po nung pag share yung video. At saka mga guys, at ituloy nyo po yung pag-engage nyo po, yung engagement. Yan pinapaka-bisa po niyan. Kasi sa pag-engage mga guys, meron tayong natutuklasan dyan. Halimbawa, yung di natin alam na pag tayo ng message, engagement sa kanilang comment section, ay nababasa po ng iba yun. Kapag napakaganda at napaka-sweetness ng inyong mga pananalita doon sa pag ko-comment ninyo,
mapapansin po ko yung na ibang content creator doon, yung mga maaring i-click kayo, hanapin yung inyong mga profile at pupunta sila doon sa reel ninyo. Kaya hindi lang basta-basta po makikipag-engage mga guys, kailangan talagang may puso ang pag-i-engage para mapansin ka noong ibang mga nag-comment doon sa comment section ng inyong mga reels video. At yun nga po, yung paggamit po ng mga audio ng ibang maaaring copyrights nga po yun, pero hindi naman siguro ganun mga maka-copyrights kung yung may-ari ng audio may paintulot sa inyo, hindi naman siya madamot, ibig sabihin makasarili pa. Kapag ginawa nila sa inyo yon na i-report kayo, medyo may something yung may-ari ng audio na yun. Kaya sinishare natin yung audio niya para maka-relate din yung iba, yung others pa, maka-relate din dun sa good advice niya at dun sa mga kanyang mga information about sa ating mga dashboard. Mga guys, napakabilis po ng pagkaroon ng maraming followers kapag kayo nag-engage. At saka nga pala mga guys, tip ko sa inyo, wag po kayo makikipag-engage po kayo, wag nyo pong panay-panayin na gagamit kayo ng messenger. At sisiguraduhin ko po sa inyo, talagang kayo po marirestrict ni Meta kapag madalas kayo sa messenger nagme-message about yung pag-engage nyo. Monitor po sa messenger po yan. Ginagamit ko lang po yung messenger paminsan-minsan kung yung content creator po yung kanyang reels wala pong message, naka-private, ayun yung message, ginagamit ko po yun. Pero bihira lang naman walang message yung kanilang reels video. Kaya naging karanasan ko po na ilang beses akong na-restrict po ako ng 7 days. Pero hindi ko pinapansin yung restrict nila kasi pumapasok naman. Mag po kayo guys, para hindi kayo ma-restrict, pumunta po kayo sa profile niya. Doon po kayo makipag-engage sa message section, tapos ila-like nyo siya, tsaka doon na rin po kayo mag-follow. Pero mga guys, wag po kayo gagamit ng mga term na follow to follow. Meron pang mga term na reels to reels, resbackan, ganun. Namomonitor po ng system nila yun. Maganda lang yung shortcut nyo na lang po guys, hindi na masyadong namomonitor ng system nila yung ang ginamit ko po, maiksi lang po ang ginamit ko, F to F. Ibig sabihin, wala na, hindi ko na lagdagan ng reels to reels o like to like. Hindi na po buong follow to follow words, hindi na po. Shortcut na lang, F, letter, tsaka number 2, F. Understood na po yun, alam na po ng mga content creator yung F to F. Hindi po siya hindi po siya monitor ng system nila yon. Kaya nung sinubukan ko po yung guys, hindi na ako na-restrict. Pero pag gumamit po kayo ng follow to follow, tapos words mahaba, tapos reels to reels, like to like, share to share, ay, monetize po. Tapos mayroon pa kayo resbackan, ganun. Namomonitor po kayo ng system nila. Yun yung may daya, yun yung walang puso. Hindi nararamdaman ng system nila na yung pagkikipag-engage mo
ay totoo. Maganda na yung ano guys, try nyo lang guys. Ako po, hindi ako basta palo ng palo. Basta gusto ko unahan ako eh. Yun ang ano ko eh. Meron lang talaga ako gustong ipalo, yun lang. Pero yung tira ako ng tira, palo ng palo, hindi po. Salamat guys sa panonood ninyo. Sana po nakapagbigay po ako ng konting kaalaman, ng konting tip tungkol dyan sa laging nare-restrict ni Meta. At saka mga guys pala, isa pang tip guys, wag na wag po kayong, kung kayo po ay naka-group sa isang risbakan, yung risbaka, sabi nga, paramihan nakikipagdamihan kayo, palo to palo. Wag po kayo doon mismo magpapalo doon sa loob ng kanilang group. Pag doon kayo nakakuha ng gustong ipalo, puntahan nyo yung, wag kayong mag-message doon. Puntahan nyo mismo yung yung kanilang profile. Doon na po kayo sa loob magpahiwatig sa kanya, o doon na kayo mag-usap tungkol sa engagement nyo. Wag doon sa group. Ito guys, ano natin yung sapatos. Kasi ito, yung isa nito, maangat na po yung isa nito. Ito po yung isa, oh. Yan, angat po. Oh. Yan. Yan, mamaya didikita natin yan. Makikita nyo kung paano dinidikitan. Pero ito muna, inuna ka muna yung wala namang angat, pero tinatahi ko siya. Malapit na matapos to guys. Tsaka saan to? Napag-uusapan ngayon mga guys yung mga nangangampanya ngayon. Usong-uso po yung pangangampanya ngayon dahil malapit na po yung halalan. Ay maingay yung sound system ng ng nangangampanya. Pagdating ng botohan mga idol, hindi ako namang problema dyan. Hindi ako namang problema kung sino yung buboto ko. Hindi ako nahirapan kung sino yung... Kasi sa amin po, sa aming reliyon, sa iglesia, ay meron po sa kaming tinatawag na pagkakaisa sa pagboto, paghalal ng hindi po kami nagkakabahagi sa pagboto sa iglesia. Iisang tinig po kami. Iisang boses lang po kami. Kumbaga sa nagkakaisa po kami sa pagboto. Dahil po yan ay utos po ng ating Panginoon Jesucristo na magkaisa lamang mag-iisip. Kaya utos magkaroon lang kayo ng isang pag-iisip, isa lamang paghatol. Yan ang sabi ng Panginoon Jesucristo. Bumoboto po kami sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo, hindi po sa pangalan ng kandidato.
Wala kaming pakialam sa kandidatong pinagkaisahan kung matalo o manalo. Basta nagkaisa kami, panalo kami at nagkaisa kami. Kaya respect na lang po dun sa mga hindi naiintindihan yung kaisahan ng iglesia. Inihiling po namin sa inyo na kaunting respeto na lang po sa pagsunod po sa aral ng Diyos. Kaya po kami, hindi po kami namumroblema. Hindi ako namumroblema kung sino yung bubuto ko. Dahil meron na po kaming 10 balot ng pagkakaisahan kung sino. Iyon po susundin namin ang pasya na pamamahala. Kasi kami po, isang katawan lang kami. Isang katawan, isang pag-iisip. Yun po yung saklaw ng aming kaisahan, yung lokal at saka nasyonal na pagboto. Pero yung mga botohan sa mga association homeowners, hindi na po saklaw yun. Pang lokal at nasyonal lang po. Wala na lighter. Tapos na po mga idol yung isa. Tapos na yung isa. Mamaya na lang natin sindihan yun. Ito mga idol, oh, didikitan ko na lang to. I-share ko ulit kayo idol. I-share ko ulit kayo idol sa aking maliit na shop. Ito po yung inyong lingkod, si Idol Mon. Ako po yung laging nagpapatawa sa inyo dyan sa paggawa ng reel. Gustong-gusto ko po kasing i-execute yung mga acting pagdating sa mga comedy kasi gusto ko magpasaya ng tao. Matawa, yung lalo na yung mga nasa ibayong dagat, ay gusto kong magpagbigay sa kanila ng kasiyahan. Kaya nagpapasalamat din kami sa inyo, mga OFW, sa masipag ninyong pagbigay sa akin ng stars. Kaya ito po ay pag dumarating sa amin yung stars, ay 1 star lang po talaga. Aywan ko po kay Meta bakit 1 star lang. Sabi niya naka-hide daw yung ibang earnings natin. Malay mo, surprise tayo ni Lolo Meta, ni Mama Meta, na ibigay din yung mga ibinigay nyo sa aming stars na nagbigay kayo sa amin ng 10 stars. So nakating ang inano sa amin ni Meta ay 1 star lang. Halimbawa lang, baka darating din ang araw na ibigay din sa atin ni Meta yun. Kasi atin yun para sa akin yun, dahil binigay nyo Okay. Guys, ipapashare ko kayo sa maliit kong shop. Ito po yung aking shop. Ayan. Ito po yung aking mga gamit. Dito po yan. Yan. Tapos nahanap ko yung caliper ko para hindi na binalik ng anak ko. Caliper ako dito Okay. Ayan mga idol, natahin na natin. Yan, natahin na natin. Kasi to idol, ididikit ko to. Yan yung motor ko. Ayan. Ayan ang aking maliit na shop. Pinagsama